Hello mga kapitbahay, welcome back dito sa ating channel na naman. Okay, dahil uwian ng mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan ng mga subscriber natin. Ito yung mga nagtatanong nito mga kapitbahay. Actually, may vlog na ako before nito pero ito gagawa natin ulit. Ang katanungan po nila, ito kasi mga aspiring IT kasi pag-graduate pa lang at saka kaka-graduate pa lang. Ito yung mga katanungan po nila. Nagtatanong po sila sa akin, ano nga ba daw ang pinagkaiba ng skills ng IT support kapag nag-apply ka tapos kapag mag-apply ka as network engineer? Ano nga ba daw ang pinagkaiba doon? Okay, pagdating po kasi sa sa application, like depende po kasi yun sa company. Meron kasing ibang company na nag-hire ng tech support pero ang ginagawa parang pang network engineer na. Yan po kasi yun. Pero meron din kasing minsan mga company na mahigpit. Pagdating sa application, ang nilalagay nila is yung tama talaga. Like for example, apply ka as a network engineer, yun talaga ang trabaho mo. Tapos apply ka as IT support, yun talaga yung trabaho mo. Okay, ang tinatanong po nila, ano nga ba ang dapat skills ng IT support at ano nga ba ang skills ng network engineer? Which is, kapag first graduate ka ng IT, dapat talaga ang pinapasukan mo is IT support. Kasi pag nag-apply ka as network engineer, like for example, graduate ka ng ECE, tapos mag-apply ka kaagad as network engineer or network administrator. Siyempre, ang mga question or trabaho po talaga nun is matataas na. Like Cisco, BGP, OSPF, firewall, VLAN, mga ganon, mga matataas na skills ng isang IT, which is, di ba, kapag fresh graduate ka, alam naman natin na wala ka pang experience, tsaka wala ka pang actual na skills. Kaya medyo mahirap. Tapos, ang tinatanong po nila sa akin, kapag IT support, ano nga ba ang dapat na basic skills na dapat mong aralin? Okay? At saka, ano nga ba daw ang pinaka-basic skills na dapat mong aralin sa bahay para kapag nag-apply ka sa isang company as an IT support, may ipagmamalaki ka or mayroong kang confident na sabihin na as an IT support. Okay? Ganito po kasi yun mga kapitbahay. Based dun sa experience ko before, nung mga nag-a-apply pa lang ako, ang ina-applyan ko talaga is IT support para mahasa ka pagdating sa tech support, like user support. Siyempre, pag tech support ka, user support, dito sa mga desktop, kailangan familiar ka sa Windows. Doon kasi sa mga company, kapag nag-hire sila or nag-post sila ng jobs nila, nakalagay doon mismo sa posting nila is kailangan marunong ka sa Windows, sa Mac, Excel, Word. Yan po yung mga trabaho kapag nag-tech support ka. Kasi automatic, magsusupport ka ng desktop, technical, magsusupport ka sa user. Which is like, for example, meron user na hindi techie. So, isusupport mo siya kung ano yung mga cut niya. Yan yung mga trabaho ng technical support. Pero kunyari, sa interview ka pa lang at saka tatanungin ka ng mga interviewer, ano yung mga napatunayan mo as technical support? Meron kasing ibang company na hindi mahigpit sa ganun. Which is, pag nag-apply ka as technical support, willing sila kahit wala ka pang experience. Kasi, like for example, graduate ka ng IT talaga or ECE, siyempre, pagdating sa mga ganun, mabilis ka nang matuto. Kasi ang gusto ng ibang company, tuturuan ka nila kung ano ang mayroon sila at saka kung anong network or anong klaseng network ang nag-run sa company nila. Hindi kasi katulad ng ibang company na kapag nag-hire ng tech support, kailangan may experience ka na. Pero madalas sa mga magagandang company or pili lang ng mga company na kapag nag-hire ng tech support, tinitrain ka nila, which is ititrain ka ng senior mo, ititrain ka ng network administrator mo. Yan. So, doon ka matututo. Kailangan, pag gusto mo mag-apply as a technical support, tapos yung ibang company hindi ka willing i-train, or di kaya yung ibang company walang IT, ikaw lang mag-isa, pero tech support ka. Kailangan yung mga basic mong skills para maipakita mo sa kanila, para ma-hire ka kaagad. Kailangan, ang skills mo is, siyempre, pag mga basic network lang, siyempre, configure ng router, configure ng printer, network printer, configure ng PC, at saka paano mag-backup ng PC or paano mag-format ng PC, at saka paano maglagay ng IP sa mga printer, and then how internet works. So yan yung mga basic na mga katanungan minsan ng mga company kapag mag-apply ka as a technical support. Madalas po mga basic lang din talaga, like paano mag-configure ng router, paano mag-configure ng wifi. So, kapag technical support ka, papunta ka na doon sa networking. Medyo, mga basic nga lang, like, sa ilalim lang, diba? Basic troubleshooting ang tawag doon. Ayan. Kasi pagdating sa mga routers, configuration ng mga switches, pang network administrator na yun or pang network engineer na. Kaya dapat, ikaw, kunwari, napasok ka sa isang company na basic lang yung network, which is internet lang, modem router, switch,
mga ganon. Dapat alam mo yung basic technical support pagdating sa computer. Paano maglagay ng IP sa printer, paano mag-connect ng printer sa PC, paano mag-share ng printer, USB printer sa network gamit yung PC. Yan yung madalas kasi syempre dun sa mga company natin na mga basic lang, maliliit, ang binibili lang nila na printer is mga USB printer. Kasi pagdating kasi sa network printer, medyo mahal. Alam naman natin na dito sa channel natin is budget meal palagi pinag-uusapan natin kasi pang budget meal na company lang din ang kayang i-handle kapag walang budget, di ba? Ay, ang gulo ko. Pero yun na yun, kailangan budget meal lahat. Like, nag-uumpisa pa lang yung company or ayaw talaga ng company gumastos, dapat yun yung mga skills mo para pagkatiwalaan ka ng company na, uy, alam niya to yung ganito, yung mga basic, yung mga ganung kwentuhan. Kasi siyempre, sa ibang company, lalo na kapag IT, siyempre sensitive yun. Fires, internet. Mayroon kasing mga company na nag-hire ng tech support, wala silang IT talaga, which is from the scratch, which is router, modem, switch, printer, PC, yun lang yung mga basic networking nila. CCTV, ganon, Wi-Fi, yun, kailangan mo talaga ng tech support nun. So, para matanggap ka sa isang company, kapag mga ganong skills, kailangan mo yung mga ganong basic skills. Router configuration, Wi-Fi configuration, printer configuration, PC configuration ang pinaka-importante, at saka basic troubleshooting pagdating sa end user supports. Yun mga yun. Sana naliwanagan po yung mga tropa nating IT na nagtatanong ano nga ba ang mga basic daw na skills ng IT support. So, madalas yun lang naman. Kasi sa company kasi, kapag IT support ka, kunwari, ako yung network engineer or network administrator. Pag ikaw, isa kang IT support sa company, syempre, ituturo ko sa'yo yun. Like, meron kasing mga tayong mga boss or mga kasamaan minsan sa trabaho na willing mag-share. Kasi, diba, meron tayong mga kasama sa trabaho na hindi talangka mag-isip. Gusto niyang umunlad din yung kasama niya para hindi siya mahirapan. Siyempre, diba, kahit ako, kumari, isa akong network administrator sa isang company, ba't ko papahirapan sarili ko mag-troubleshoot kung pwede ko naman ituro dun sa tech support ko para siya na lang, diba? Pag umaling siya, haya-hayang buhay ko. Wala na akong gagawin, turo na lang ako ng turo, di ba? Yan yung mga basic skills na dapat yung mindset, di ba? Siyempre, di ba? Kung ako, network administrator, kabisado ko na lahat. So, para hindi ako mahirapan, ituturo ko dun sa tao ko, di ba? Oy, ganito lang yan. So, basic. So, next time na magka-problema, sila nagagawa. So, wala ka ng problema. So, kapag yung mga malalalim talaga, yun, siyempre ikaw na yun. Pero mga basic, like paano mag-format, paano mag-share ng printer, paano mag-share ng folder, napakadami kasing user support na pwede natin gawin dito sa PC na kailangan alam mo. Kasi napakalawak ng Windows or Mac. Maraming pwedeng gawin. Like for example, dyan sa mga tropa nating IT, sana natulungan ko yung tropa nating IT. Napaka-basic, no? Ayan. Mindset lang mga kapitbahay. Gaya nga ng sinasabi ko palagi, kung gusto mo talagang matuto, huwag ka magsawa na magtanong or mag-aral. Kasi alam naman natin sa IT industry napakalawak. Hindi natatapos. Dapat, di ba, kapag tech ka, dapat nasa isip mo tech lang palagi para gusto mo maging genius, di ba? At saka, kailangan pag tech ka, gusto mo yung ginagawa mo para mabilis mong matututunan. Ayan, yun lang. Yun lang yung mga basic skills. Ganun lang naman talaga mga basic skills kahit saan nyo itanong yan kapag tech support ka. Basta, ang importante, marami kang alam sa Windows. Comment down below, no? Dyan sa mga bagong graduate or sa mga bagong IT, aspiring mga IT kapag baguhan ka, hindi ka pa naka-actual sa company. Kahit ako noon, nung unang trabaho ko, hindi ko alam kung paano mag-share ng printer. Kayo, comment down below kung naranasan yan. Right, USB printer. Hindi ko alam kung paano mag-share sa network. Siyempre, bago pa lang ako. So, yung mga ganong basic configuration, kailangan mong aralin yun para pagdating sa actual, alright, goods. At saka, abangan nyo po yung vlog ko kasi magbablog ako dun sa home lab ko kasi meron tayong isang tropang IT na nagtatanong ano nga ba ang mga basic equipment or pwede kong bilhin na para makapag-practice daw siya sa bahay. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung actual ng home lab ko, pinagpa-practicean ko para matuto din kayo.
Alright, let's go. Maraming salamat. God bless and peace. Sana natulungan ko yung tropa nating IT. Maraming salamat. God bless. And stay tuned mga kapitbahay sa mga susunod pa nating mga tech vlog. Alright, so kung may comment kayo or may correction at katanungan, comment down below. Magbabasa po ako niyan. Thank you and God bless.